Ang malalang nangyari, so lumalaki habang tumatagal, mas lalong sumasakit. Mahal yung operation. Cravings ka rin ba sa spam, maling or luncheon meat? Tulad ko ay isa ito sa comfort food ko. Kaya naman sinubukan namin ni Dalit lutuin ang trending na homemade spam. Una nga, ihanda ang 1 kilong giniling na pork. Lagyan ito ng 1 kutsarang curing salt o pink salt. Bukod sa pink shade na nabibigay nito ay nakaka-extend din ito na shelf life. Isunod naman ang kalahating tasa ng cornstarch, 2 kutsara ng asukal, 1 kutsaritang paminta, 1 kutsarang asin. Gamit ang kamay, haluin itong mabuti hanggang sa magsama-sama sila together. Lagyan ng 1 tasang malamig na tubig, 1 kutsarang patis, at 2 kutsarang cooking oil. Muli itong haluin mabuti at huwag mag-alala sa tubig dahil ma-absorb din ito ng mixture. Ihanda ang lanyera o bake pan na tulad nito na nabili namin sa online shop. Lagay ang spam mixture at siguraduhin siksik na siksik ito para hindi magbutas-butas kagaya nitong nagawa namin nung una, oh. Pagkatapos ay balutin ito ng cling wrap. Ilagay ito sa chiller ng ating ref sa loob ng 24 oras. Importanteng i-cure muna ito at huwag muna itong lutuin agad-agad para tumalab ang curing salt ng ating ginamit. At after 24 hours, magpainit na ng tubig sa ating steamer. At kapag kumukulo na, ilagay na ang homemade spam, i-steam ito sa loob ng 25 to 30 minutes. Pagkatapos ay palamigin ito at hiwain ito ng gusto nyong laki. At prituhin na ito sa mainit na mantika. At ayan na, luto na ang ating homemade spam. So paano? Mukbang na tayo. At ayan na, luto na yung ginawa ni Dali na homemade spam. Ayan, no? Napakadali lang sundan, no? Dapat pala, medyo pino pa yung mismong giniling para sana intact siguro siya, no? Dal. Yun. So, yan. Napakadali lang naman na ginawa namin. Sana nasundan ninyo. Siyempre, pinatiran din natin yan ng itlog at saka noodles. Yan. So, bago tayo kumain, may gusto lang akong i-share sa inyo. Sana makatulong din sa inyo tulad ko. Way back 2021, nagkaroon ako ng pananakit sa upper abdomen ko. So, nagkaroon ako ng series of tests. Ito. Pakita natin. Yan. March 23, 2021. Ayan, oh. So, Eric Tubiera, nakita na. Ito yung test natin. Ayan. So, full abdomen yung ginawa natin dyan. So, napag-alaman yan na nagkaroon ako ng cholelithiasis. Yan. Bali, ito pala yung laki niyan, nung gallstone na nakita sa akin. 0.8 cm. Ayan. So, sobrang sakit niyan. Sa mga nakakaranasin, ang sakit niyan. So, nasundan niya ng 2 test nitong August 10, 2021 at saka itong November 9, 2021. So, ganun pa rin yung test natin. So, meron pa rin siya. 0.8. Tapos, itong November 2021, ganun din, 0. Hindi pa rin siya naaalis, masakit. Nung unang test pa lang sa akin, niresetahan na ako ng doktor na pampatunaw. Pero hindi siya nawawala eh. So, nagpa-test ako ulit. Ito kasi hindi talaga siya nawawala. So, ayan, nagpa-test tayo ng February 8, 2022 na. So, same pa rin siya. Ang malalang nangyari, naging 0.9 cm na siya. So, ang nangyayari, mas lumalaki siya at saka mas gumagrabe yung sakit. Sobrang sakit, mga kapatids. Meaning to say, yung inireseta ng doktor, hindi siya effective. So, lumalaki. Habang tumatagal, mas lalong sumasakit. So, 1 year kong ininda yung sakit sa tagiliran ko talaga. Araw-araw ng ang aking buhay noon. Yan, no? Sobrang dami. Until one day, may nag-recommend sa akin na isang kaibigan ko na uminom daw ako ng barley para raw mawala yung mismong gallstone ko. Kasi sabi niya, noong unang panahon, inihahain daw to sa piging bago kumain sa mga handaan. So, bago kumain ng tao nung unang araw, ito raw yung iniinom. Sinimulan kong uminom ng barley, tapos yan. So, inobserbahan ko yung sarili ko, nawala yung pananakit ng upper abdomen ko. So, yun, tinuloy-tuloy ko lang araw-araw yung pag-inom. Then one day, ni-research ko na bakit nawala sa barley yung pananakit ng upper abdomen ko. Yung barley pala, mataas ang alkaline content niyan. Pagka mataas yung alkaline content sa ating katawan, nagiging balanse yung pH level natin. Dun yun, napipigilan na yung bile crystal para kahit papaano maiwasan yung paglaki ng gallstone at hindi na mahumantong sa operation. Then mataas din yung fiber content ng barley. Kaya nakakatulong ito para hindi lumaki yung gallstone. Sabihin ko nga pala kung ano yung ginamit ko. Ito. Salveo barley grass. Ayan. Mas maganda rin sa barley, nare-regulate niya yung cholesterol nyo. Kasi pagka tumataas yung cholesterol natin, isa rin yung dahilan bakit nabubuo yung kristal at napo-form siya as gallstone. Yun yung bumabara sa bile pag lumaki yun. Yun ang masakit.
kailangan mo ng operation doon. Sobrang mahal, grabe. So, ang hirap nung pinagdaanan ko doon kasi almost 1 year kong pinaglabanan yung sakit ng upper abdomen ko. Tapos nagkaroon na ako ng anxiety niyan kasi nga mahal yung operation, tapos hindi ko alam paano siya mawawala ng natural way. Nasa proseso pa lang ako ng pag-abot ng pangarap ko ng mga panahon na yun 2022, 2021. Kasi gusto ko syempre matulungan yung pamilya ko, gusto ko maabot yung pangarap ko. Pero hindi ko pala maaabot lahat yun, hindi ko matutulungan yung pamilya ko, hindi ko maabot yung pangarap ko kung hindi ko aalagaan yung sarili ko. Kaya nagpapasalamat ako ng napakarami dito sa Salveo Barley Grass. Yan. So, ito yung siguro ginawang kasangkapan ng Diyos para hindi ako una gumastos ng malaki, nawala yung pananakit ng tagiliran ko. Sobrang nagpapasalamat ako dito. Living testimonial yung sinasabi ko ngayon. Ito na rin yung ginawa kong maintenance araw-araw, pan-detox sa umaga. Yan. 6 na scoop ang ginagawa ko sa gabi. Bago matulog minsan, nag-6 na scoop din ako para pampasarap ng tulog. Yan. So sa mga same case na nakaranas sa akin ng ganito, nakakaranas, sana makatulong itong Salveo Barley Grass sa inyo. Ayan. So sa mga gustong makaano nito para legit, message nyo lang kayo sa page ko. Buy one take one yata ito ngayon. May promo yata sila. Kasi bumili ako ngayon ito ng marami para pang maintenance ko nga kasi ito. So yan, syempre bago natin tikman nito, pray muna tayo. Masalamat po sa mga biyaya ito. Pakibas-basan po. Sa pangalan po ni Jesus, dakilang tagapagligtas. Amen. Titikman na rin natin itong gawa ni Dali. Ito nga pala yung barley. Okay. So, tinitimpla ko rin siya sa maligam-gam o kaya sa malamig na tubig. The best to, promise. Habang kinukwento ko kanina, parang naalala ko yung hirap na pinagdaan. Kaya parang naiyak ako pero pinipigilan ko lang. Mahirap. Sobra. So yan, tikman natin tong gawa ni Dali, spam, homemade. Sarap. Yung alat niya, sakto lang. Ang galing. Para talagang spam. Siyempre, papartner natin na lang. Para kasi tayo nag-aalmusal. So, may frog rice din tayo. Ang galing mong magluto, Dal. Pwede ka na ulit magkasawa. Oh. Solid. Perfect ito ngayon. Holiday season. Magluto kayo para homemade. Masarap kasing magluto yung sarili mong luto tapos makikita mo na nasasarapan yung pamilya mo. Kaya yung naikwento ko ngayon, sana nakatulong sa inyo. Kasi kung may pinagdadaanan kayong gano'n, yung masakit yung tagaliran nyo, baka gallstone nga yun. Subukan nyo. Salveo Barley Grass. Ito talaga yung tumulong sa akin. Sa mga panahon yung sobrang hirap nung pinagdaanan ko. Nagka-anxiety ako sobra. Sabi ng asawa ko nun, parang nababaliw na ako. Kasi hirap talaga yung may nararamdaman kang sakit tapos hindi mo alam paano mo pagagalingin. Ito masarap oh. Yung itlog sa noodles. Yan. Perfect talaga sa ketchup tong spam. Yan, sundan nyo lang yung ginawa namin ha. Ulitin ko lang, dapat pino yung pagkakaantawag dito? Pagkakagiling nung giniling. Solid.
Yan, inom kayo lagi ng barley. Pero ano to dapat walang laman yung sikmura. Mas maganda. Mas effective siya. Tapos pagkatapos mo kumain, after 2 hours, pwede mo siyang inumin. So, paano? Kakain na raw si Dali. Sino matikman?